Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Davao Region na nasa ilalim ng 10th Infantry Division nananatiling insurgency-free. Dagdag pasahe sa jeep, bus at TNVS dahil sa oil price surge, epektibo sa March 19 ayon sa DOTR. Shipment ng smuggled cigarettes na naharang sa Batangas Port, ininspeksyon ng Bureau of Customs. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nananatiling insurgency-free ang Davao Region ayon sa 10th Infantry Division o 10th ID ng Philippine Army habang patuloy ang mga hakbang upang mapigilan ang muling pag-usbong ng armadong insurhensiya sa lugar. Inilahad kamakailan ni Major General Alvin Luzon, commander ng 10th ID, ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa pulong ng Regional Development Council 11 sa Davao City. Ayon sa militar, patuloy na pinananatili ng kanilang unit ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon matapos ang naunang deklarasyon na wala ng aktibong insurgent presence sa lugar. Saklaw ng operasyon ng 10th ID ang 84 na lungsod at bayan kabilang ang buong Davao Region at ilang bahagi ng Sarangani, North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Patuloy ang koordinasyon ng militar sa mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at suportahan ang mga programang pangkaunlaran. Inanunsyo ngayong umaga ng March 17 sa press conference ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang provisional fare hike na inaprubahan ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez sa iba't ibang pampublikong sasakyan na epektibo March 19, bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Itinaas sa 14 pesos ang minimum na pasahe sa traditional na jeepney para sa unang 4 na kilometro at 17 pesos sa modern jeepneys. Sa metro buses, magiging 15 pesos ang unang 5 kilometro sa ordinary at 18 pesos sa air condition. Sa provincial buses, itinaas sa 12 pesos mula 11 pesos ang minimum. Nadagdagan din ang singil sa TNVS depende sa uri ng sasakyan, habang may 15% aumento sa P2P buses, kabilang ang Ortigas-Makati route mula 60 pesos hanggang 69 pesos at Naiya Clark mula 400 pesos hanggang 460 pesos. Nilinaw ng DOTR na pansamantala pa ang mga bagong pasahe habang hinihintay ang opisyal na fare matrix na kailangang makuha ng mga tsuper hanggang Hunyo. Samantala, nagprotesta ang ilang environmental groups at transport group na piston sa Mandaluyong laban sa pagtaas ng presyo ng langis at buwis sa fuel products. Ininspeksyon ni Bureau of Customs o BOC Commissioner Ariel Nepomuceno noong isang linggo ang nasabat na humigit kumulang 235 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Port of Batangas. Natuklasan ng BOC Intelligence Group ang kahina-hinalang shipment mula United Arab Emirates o UAE na umano'y naglalaman ng MAC brand cigarettes na sakay ng MV Evercast. Lumabas sa beripikasyon na ang container ay hindi nakalista sa Bill of Lading, Inward Foreign Manifest at Discharge List. Matapos ang monitoring, natukoy ang container at isinailalim sa 100% physical examination noong March 5. Doon nadiskubre ang 637 master cases ng sigarilyo na walang kaukulang importation documents. Iniimbestigahan ang shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, kabilang ang misdeclaration at illegal importation ng regulated tobacco products. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.